Gabi na nang makalabas ng trabaho si Etong dahil lagi itong nag-overtime para meron siyang ekstrang kitain. Sana naman wala ng traffic at dire-diretso na ang biyahe ko pa uwi. Nako, sayang. Diretso na sana yung bus na yung pauwi. Sino ba tong text ng text sa akin? Sunod-sunod na text messages ang natatanggap ni Etong at meron pang kasamang miss call. Mula ito sa kanyang asawa. Napakunot naman ang noo ni Etong dahil puro caps at exclamation pa ang mga messages. Ay, grabe naman. Sinabi ko na nga mag-OT ako. Ba naman yan? Ma-reply na nga. Bisit. Habang nagtatype ng kanyang i-reply ay sunod-sunod pa rin ang mga mensahe na natatanggap nito. Ay, di pa nga ako tapos mag-reply. Meron ng kasunod. Pipindutin na sana ni Etong yung send button nang biglang may incoming call mula sa asawa nito. Nasaan ka na? Bakit hindi ka sumagot, lintik ka? Huwag ka nang umuwing hayop ka. Bago pa man makapagsalita si Etong, ay binabaan na siya nito ng telepono. Wow naman talaga. Anong klaseng buhay to? Bisit. Teka, diretsong bus sana huminto, please. Oh, bayanan. Diretso na. Maraming upuan. Sigaw ng konduktor ng bus. Natawa naman si Etong dahil diretso na ito at makakaupo ba siya. Naguunahan naman sa pagpasok ang ilang nag-aabang ng bus kasama na si Etong. Sa kanyang pagmamadali na makasakay ay sumabit ang sapatos nito at nahulog pababa. Tinignan niya ang sapatos kung saan ito nahulog, pero parang nasipa pa ito ng ibang pasahero papunta sa ilalim ng bus. Naku naman, yung sapatos ko. Teka Manong, yung sapatos ko. Nahulog sa baba. Bumaba si Etong para hanapin at kuhanin ang kanyang sapatos, pero hindi na niya ito nakita. Maya-maya pa ay sumigaw na ang konduktor para sabihing aalis na ang bus. Asa na yun? Bakit wala dito? Saan naman kaya mapupunta yun? Oh, aalis na tayo. Sige ho, paandarin niyo na po yung bus. Piniling magpaiwan ni Etong para hanapin ang nahulog nitong sapatos. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight. Saan kaya napunta yun? Nak ng pating naman oh. Samantala, sa bus na dapat sasakyan ni Etong ay may ginang na naghahanda para magbayad. Sa kanyang paghahanap sa kanyang pitaka, ay binuksan niya ang ilan sa malalaking plastik na kanyang dala. Ay, ano ba ito? Ba't may sapatos sa loob ng dala ko? Kanino ba to? Kung saan-saan na hinalat ni Etong ang kanyang sapatos, pero bigo itong makita.
Kung ayaw mo magpakita, edi wag, leche. Narinig naman niya ang tawanan ng isang grupo ng mga kalalakihan na nakatingin sa kanya at naglalakad sa may sidewalk. Namula naman ang mukha ni Etong at tumalikod na lang siya na parang walang nangyari. Etong, nasan ka na? Eto, nag-aantay na masasakyan pa uwi. Ano? Kanina ka pa nandyan, di ka pa rin nakakasakay? Sinong niloko mo? Ano ko, pinanganak kahapon? Lintik ka, Etong. Huwag mo akong sagarin. Kapag wala ka pa ng 10 PM dito, magkalimutan na tayo. Pupulutin mo lahat ng gamit mo sa kalye. Teka muna. Nieves, nakasakay na ako kanina. Pero, hello, Nieves. Binabaan ako. Makaraan ng ilang sandali, nagsidatingan na muli ang mga bus. Sa takot ni Etong sa kung anong eksena na pwedeng gawin ng kanyang asawa, ay sumakay na ito ng bus kahit tayuan na ito. Pero hindi pa rin umalis ang bus. Nag-antay pa ito ng 15 minutes para punuin at magsakay pa ng mga paparating na pasahero. Oh, busog-busog na lang ho tayo dun sa may dulo para mabilis na tayong makaalis. Sa sobrang sugapa na nasakyan ni Etong, ay nanatili pa rin ang bus na nag-aantay. Nakita niya yung mga bus sa kanilang likuran na isa-isa nang umaalis na diretso pa sa kanila ang ruta. Hindi pa ito puno at maganda at mukhang malamig pa ang looban. Napabuntong hininga na lang si Etong dahil hindi niya na ito mahahabol. Sunod-sunod na messages ulit ang dumating kay Etong at may kasama pang miss call, kaya nag-vibrate muli ang kanyang phone. Hay, Diyos ko. Hello? Binaba na naman niya. Bakit hindi mo sinasagot tawag ko? Ha? Paanong sasagutin? Binababa mo. Pagkatapos ng kalahating oras ay umalis na din ang bus sa wakas dahil napuno na ito. Isang mahaba, nakatayo at nakakapagod na biyahe ang dinanas ni Etong, pero pinagtiyagaan niya na ito makauwi lang sa bahay. Makalipas ang isang oras na biyahe ay malapit na siya sa kanyang bahay. Bago siya bumaba ay naramdaman niya na nagva-vibrate na naman ang kanyang telepono. Tumatawag na naman ang misis nitong si Nieves. Manong, dito na lang. Sa tabi na lang po. Mabilis na bumaba si Etong. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya natignan ang kanyang nilalakaran. Nakaapak ito ng mainit-init na dumi ng aso. Dahil wala ang isang pares ng sapatos, ay ramdam ni Etong ang mamasa-masa, mainit at lagkit ng dumi ng aso sa kanyang medyas. Napakabaho nito na kumalat pa sa buo ng talampakan. Napabuntong hininga na naman si Etong at nasapu niya ang kanyang mukha. Ay, naku! Kapag minamalas ka nga naman. Ang pangit ng gabing to. Nakakabwisit. Hello, Nieves. Nandito na ako sa... Wala akong pake. Ang usapan, alas 10, andito ka na. Anong oras na? Lintik ka. May oti-oti ka pang nalalaman. Hoy, hindi ako pinanganak kahapon. Alam na alam ko yung mga ganyan. Huwag mo nang subukan lumusot dahil hindi inuubra sa akin. Tinanggal naman ni Eto ang telepono sa kanyang tenga
at patuloy na lang sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Oh, ang kapal din naman ng mukha mo no? Umuwi ka palintik ka. Sinusubukan mo ba talaga akong hayop ka? Babaero ka na, sinungaling ka pa. Oti mo mukha mo. Ano ba yan? Ang baho naman. Tila lutang naman si Etong at blanko ang kanyang isipan. Wala itong naririnig kung hindi ang pagbubunganga ng asawa. Ano ba yan? Ang baho-baho naman. Ang dumi-dumi mo pang tignan. Biglang pumitik si Etong at hinubad ng medyas na may dumi ng aso. Ibinato niya ito kay Nieves habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Para itong nababaliw na aso sa sobrang galit. Ang tanging nakikita lang ni Etong ay ang pagsabunot kay Nieves, ang paghampas dito, ang paghampas doon. Mabilis at blurred ang mga pangyayari, sampal dito at tadyak doon. Walang niya ka! Walang niya kang bungangera! Ang tanging nasambit ni Etong bago ito tuluyang matauhan. Hoy! Hanggang kailan ka ba tatayo dyan? Pumasok ka na at hugasan mo na yung paa mo at napakabaho. Kumain ka na rin, nakapaghanda na ako. Lumamig na yung pagkain kakahintay sa'yo. Mabilis namang nahimasmasan si Etong at kinabahan. Akala niya ay totoo na ang kanyang mga nakita. Nako, mabuti na lang. Imahinasyon ko lang. Akala ko totoo na ang mga nangyari. Nieves, nasan ka na ba? Asan na ba yung asawa ko? Oh, Mang Mike, magandang gabi. Nako, pasensya na kayo. Maingay kanina. Alam nyo naman yung si Nieves. Medyo may kalakasan ng boses. Napatungo na lang ang tanod at umalis na rin maya-maya. Ilang sandali pa, nagsidatingan na ang mga pulis sa labas ng bahay nila Etong. Buti na lang dumating ho kayo. Tatawag na sana ako. Hindi ko ho kasi makita yung asawa ko. Nadatna ng mga pulis si Etong na parang may hinahanap at hinahalungkat sa may garahe. Puro dugo ang buong katawan nito.